Kabanata 2161. Pumalaklak ang babae. Ako si Aurora Barker, personal assistant ni Dr. Katz. Tumayo si Thomas sa harap ng pinto ng Food and Medicine Hall, nakataas ang ulo at nakatitig sa langit. Unti-unting naging madilim ang langit bago nagsimulang bumuhos ang ambon. Iniabot ng Pisces ang isang payong para kay Thomas. Commander, bakit hindi ka pumasok? Bakit ka nakatayo sa pintuan at nababasa sa ulan? Sentimental ka ba? Pumalaklak si Thomas. Stop your sarcasm. This rain is giving me a bad feeling, like things might go out of control. Sabi ng Pisces, Commander, base sa hula mo dapat patay na si Elliot. Pagkatapos nito, tiyak na ibibigay ni Fiore kay Lord Vadestas ang mungkahi na lisanin ng lungsod ng Celandine. Nag-aalala ka ba na tatanggihan siya ni Lord Vadestas? Umiling si Thomas. Ang mga pagbabago sa kapaligiran ay magpipilit sa mga tao na magbago. Sa kasalukuyang sitwasyon, naniniwala ako na si Lord Vadestas ay wala ring pagnanais na manatili. Sang-ayon siya sa mungkahi ni Fiora. So, bakit ka pa nag-aalala? Hindi naintindihan ng Pisces at sinabing, hindi pa nakikialam ang Locke kung aalis lang si Lord Vadestas, aalis na si Locke. Kapag nangyari iyon, maaari nating hintayin ang susunod na galaw ni Locke. Ang parke. Iyon ang plano ni Thomas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nakikitang gumagalaw din sa direksyong iyon. Pero, Thomas had some concern as he said, Elliot Katz isn't a simple person. Nag-aalala ako na may backup plan siya. Isang backup na plano. Sumimangot si Pisces at sinabing, anong backup na plano ang mayroon ng isang patay? Walang nakakaalam. Tumalikod si Thomas at pumasok sa restaurant na mukhang madilim pa rin. Hindi siya mapakali hanggat hindi siya nakatanggap ng balita tungkol kay Fiora at sa kanyang barkada na umalis sa Celandine City. Alam niya na si Elliot ay sobrang tusong tao. Kahit na ang gayong tao ay kailangang mamatay, kakalagkarin niya ang ilang tao sa impyerno kasama niya. Ganun ba talaga kadali para kina Thomas at Fiora na iset up siya? Sa totoo lang, hindi lubos na nagtitiwala si Thomas tungkol dito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Thomas. Ito ay isang tawag mula kay Blake sa House of Wisteria. Tinagot ni Thomas ang tawag. Mr. Winslow, ano ang nangyayari doon? Boses ni Blake ang nanggaling sa kabilang linya. Handa na ang Locke na kumilos. Para bang may naramdaman siya. Marahil ay alam ni Locke ang tungkol sa pagkamatay ni na Elliot at Hayden, at posible rin na alam ni Locke na aalis na si Lord Vadestas. Ngayon, tinawagan na ni Locke si Declan para pumunta at magbigay ng detalyadong impormasyon, magulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Celandine City. Naniniwala ako na si Locke ay gagawa ng aksyon pagkatapos magulat si Declan, ano ang nangyayari kay Lord Vadestas. Sabi ni Thomas, I'm still waiting for news from Fiora. Let's be a little more patient. Sinabi ni Blake sa huli, bilasan mo. Kung magtutulungan si Lord Vadestas at Locke, magiging mahirap hawakan ang mga bagay. Naiintindihan ko. Matapos ibaba ni Thomas ang tawag, ipinagpatuloy niya ang pagangat ng ulo at balisang tumingin sa langit. Fiora, oh Fiora, anong ginagawa mo ngayon? Sa teorya, sapat na ang ganoong mahabang panahon para makabili siya ng ilang tiket sa eroplano at magmadali sa paliparan. Nasa eroplano na kaya si Fiore. Siguro hindi niya nagawang ipaalam kay Thomas dahil masyado siyang nasa sabik. No way, si Fiora ay hindi ganoong klase ng pabaya na babae. Ano ang nangyayari sa loob ng Art Trading Corporation? Kung maaari, gusto ni Thomas na puntahan at tingnan ng personal ang mga bagay-bagay. Kailan titigil ang ulan? Napabuntong hininga si Thomas. Tumalikod siya, pumasok sa bahay, at nagpatuloy sa paghihintay ng balita mula kay Fiora. Kabanata 2162. Sa loob ng opisina ng chairman sa Art Trading Corporation. Tumingin si Lord Vadestas sa babae at nakaramdam ng pagkalito. Aurora Barker. Naalala niya siya. Ilang beses na niyang nakita ang babaeng ito sa tabi ni Elliot. Siya ay isang bihirang babae na malapit kay Elliot at siya lang din ang babaeng pinaburan ni Elliot. Hindi niya ito ibinahagi sa iba. Bakit siya nandito? Ayon sa teorya, ipinagkanulo ni Elliot ang Art Trading Corporation, kaya ang sinumang kamag-anak ni Elliot ay maaaring putulin ang relasyon sa kanya o mag-impake ng kanilang mga gamit at tumakas. Walang direktang pumupunta sa opisina ni Lord Vadestas tulad ng Aurora.
Talaga bang naisip niya na si Lord Vedastas ay nasa labis na pagkabalisa na hindi niya kayang harapin ang isang babaeng tulad niya? Nagalit si Lord Vedastas. Minamaliit niya siya. Sarkastikong sinabi niya, si Elliot ay nagtaksil sa Art Trading Corporation. Bilang babaeng pinaboran niya, bakit ang lakas ng loob mong pumunta sa opisina ko? Bakit? Sa tingin mo ba wala akong kapangyarihan para harapin man lang ang mga gusto mo? Inampis ni Lord Vedastas ang mesa. Habang siya ay magpapatawag ng ilang tao upang kunin si Aurora, ang babae ay kaagad na nagsabi, Panginoon Vedastas, mangyaring huwag kang magalit. Pakinggan mo muna ako bago mo isipin kung paano ako haharapin. Oh, si Lord Vedastas ay sa totoo lang medyo mausisa. Isinapanganib ng babaeng ito ang kanyang buhay upang puntahan siya, kaya tiyak na may mahalagang sasabihin siya sa kanya kung hindi ay tumakas siya. Dapat makinig lang siya sa kanya. Mabuti pa magpaliwanag ka. Kung hindi sapat ang sasabihin mo para pakalmayan ako, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng malungkot. Sabi ni Aurora, Lord Vedastas, alam kong duwag si Elliot at talagang bawal ang pagtataksil sa Art Trading Corporation. So, he deserved to die. But, there is someone who deserved to die even more in Art Trading Corporation. Isang taong mas karapat-dapat sa kamatayan. Isang taong mas karapat-dapat kaysa kay Elliot na nagtaksil sa Art Trading Corporation. Wow! Sinong sinasabi mo? Tanong ni Lord Vedastas. Hindi nagmamadaling sumagot si Aurora. Sa halip, kumuha siya ng flash drive mula sa kanyang Louis Vuitton bag at inilagay ito sa desk ng opisina ni Lord Vedastas. Ipinaliwanag niya, si Elliot ay isang maingat na tao. Ang isang maingat na tao ay natatakot na ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Kaya, si Elliot ay nag-set up ng isang camera at surveillance system sa kanyang silid. Malinaw na nakukuha nito ang sinumang pumapasok sa kanyang silid anumang oras, kung ano ang kanilang ginagawa, at kung ano ang sinasabi nila. Tumawa si Lord Vedastas. That's unnecessary. I gave him the best protection. Malakas ang security ng Art Trading Corporation. Ano ang kinatatakutan niya? Nagbago ang tingin ni Aurora, at naging seryoso ang tono nito. Si Elliot ay hindi natatakot sa mga kaaway mula sa labas. Siya ay natatakot sa mga kaaway mula sa loob ng Art Trading Corporation. Sa loob ng... Tinuro ni Aurora ang flash drive. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino iyon. Lord Vedastas, malalaman mo pagkatapos mong makita kung ano ang nasa flash drive. Kinuha ni Lord Vedastas ang flash drive mula sa mesa na nakakunot ang noo at ipinasok ito sa USB port ng laptop sa kanyang desk. Ginalaw niya ang mouse, tinapik ang video file, at nagsimulang manood. Kabanata 2163. Si Lord Vedastas sa una ay walang ideya kung ano ang aasahan. Ngunit nang makita niyang pumasok si Fiore sa silid kasama si Damian, naramdaman niyang may mali. Tapos nung narinig niya, hindi sinasadyang nabali ni Lord Vedastas ang tasa ng tsaa sa mesa, at nagulat siya. Nang mapanood niya ang mga tao sa video at nakinig sa usapan ni Fiore at Elliot, tuluyan na siyang natigilan. Hindi siya naglakas loob na maniwala sa katotohanan. Ito ay imposible. Hindi ito totoo. Pinandilatan ni Lord Vedastas si Aurora. Ano ito? Tell me, who sent you here? Thomas Mayo or Eric Wood? Why are you trying to instigate a conflict between me and my daughter? Sinabi ni Aurora, kailangan ko bang mag-udyok ng anuman? Panginoong Vedastas, napakatalino mong tao. Paanong hindi mo mapapansin ang anumang kakaiba kay Miss Vedastas? Sa palagay ko hindi mo ito napansin, ngunit mas katulad mo, ay willing to consider it. After all, isa ang best friend mo, at isa pa ang anak mo, mahihirapan akong tanggapin na pinatay din ni Miss Vedastas si Mr. Barlow. Tumahimik ka. Inampis ni Lord Vedastas ang mesa at tumayo. How dare you fool me with a fake video? Sa tingin mo ba ganon kadaling lokohin ako? Napangisi si Aurora. Lord Vedastas, sinusubukan mo pa bang magsinungaling sa sarili mo? Pag-isipan mo. Bakit sina Fiore at Damian lang ang nakakaalam kung paano namatay si Mr. Barlow? Wala namang ideya ang iba. Tsaka kilala mo ang mangkukulam na tumulong kay Fiore na iligtas ang kanyang mga tao. Si Thomas ang nagdala sa kanya dito mula sa Greco. Paano mo ipaliwanag ang lahat ng iyon? Kaya ang video. Sige, tawagan ang IT department at hayaan silang suriin ito. Masasabi agad ng IT department kung peke ba ito o hindi. Nagnanga ang mga ngipin ni Lord Vedastas.
Okay, I'll let the IT department expose you. Tinagtagal, tinawag ni Lord Vedestas ang isang kawani mula sa IT department na pinagkakatiwalaan niya upang suriin ang pagiging tunay ng video. Matapos mapanood ng staff ang video ay namutla ang kanyang kutis. Alam niya ang matinding implikasyon ng video kaya kinailangan niyang pagsamahin ang sarili para suriin ito. Phew! Paulit-ulit itong pinagmamasdan ng mga tauhan. Sa huli, tiningnan niya ang video frame by frame. Actually, with his skills, nasabi niya agad kung genuine o hindi. Siya ay naging mas maingat dahil ang nilalaman ng video ay sobrang nakakagulat na hindi siya nang ahas na makaligtaan ng isang bagay. Makalipas ang 10 minuto, tumayo ang mga tauhan. Lord Vedestas, the content of this video is real and reliable. It has not been altered, aniya sa nanginginig na boses. Boom! Nabalisa ang isip ni Lord Vedestas at malapit na siyang mag-collapse. Pinatay ng kanyang biolohikal na anak na babae ang kanyang matandang kaibigan. Higit pa rito, nakipagtulungan siya sa kanilang kaaway para gawin ito. Paano niya matatanggap ang katotohanan ito? Imposibleng tanggapin niya ito. Walang normal na tao ang makakatanggap nito. Sa oras na ito, ilang masasayang yapak ang narinig. Dad, nakuha ko na ang flight ticket. Si Fiora iyon. May hawak siyang 2 flight ticket at nakatayo sa pintuan, mukhang excited. Pero pagkatapos niyang makita si Aurora at ang staff ng IT department, bigla niyang nakita na medyo kakaiba ang atmosphere sa opisina. Dad, sila. Medyo kinakabahan si Fiora. Itinaas ni Lord Vedestas ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Mukha siyang nagulat at parang hindi galit ni Katie Ting. Maging ang kanyang titig ay hindi napuno ng anumang galit at hinaing. Itinawin niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabing, okay. Aurora, alam kong wala kang relasyon ni Elliot. Baka umalis ka na. Kabanata 2164. Taglit na natigilan si Aurora bago siya agad natulala. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hindi niya akalain na magagawa ni Lord Vedestas na magpigil at kumilos na parang walang nangyari sa harap ni Fiora. Siya ay tunay na isang may karanasan, tuso, at may kakayahang tao. Pagkatapos ay kumaway si Lord Vedestas sa staff mula sa IT department. Baka umalis ka na rin. Oo, ibinaba ng staff ang ulo at mabilis na nilagpasan si Fiora. Noon lang pumasok ng kwarto si Fiora at nagtanong, Dad, bakit sila pumunta sa iyo? Casual na sinabi ni Lord Vedestas, si Elliot ay nagtaksil sa Art Trading Corporation, kaya lahat ng mga kamag-anak niya ay hindi makapaghintay na putulin ang relasyon sa kanya. Si Elliot ay pinaboran si Aurora, at siya ay natakot na siya ay patayin ko, kaya siya ay sadyang pumunta upang ipakita sa akin yung loyalty niya. Dumating yung mga staff para ayusin yung laptop ko. Tumanggaw si Fiora at nakahinga ng maluwag. Tila nag-overthink at nag-aalala tungkol dito ng sobra. Kinuha niya ang 2 flight ticket. Dad, nakabili na ako ng ticket. Business class sila. Well, depart in 3 hours. I already arranged for some people to start clean up on the other side. Once we get off the plane, we can move in and live doon. Tinulyapan ni Lord Vedestas ang ticket sa eroplano at nagtanong, bakit 2 lang ang ticket? Natigilan si Fiora. Ikaw na lang at ako. Ilan pa ba ang gusto mo? Aba, may gusto ka bang isama? Hindi naman sa gusto kong magdala ng iba. Baka gusto mong magdala ng iba. Ako. Sino pa ba ang dapat kong dalhin? Umalaklak si Lord Vedestas at sinabing, ako ang iyong ama. Maaaring hindi ako nagpapakita ng madalas na pag-aalala sa iyo nitong mga nakaraang taon, ngunit lubos pa rin kitang naiintindihan. Hindi ko ba malalaman kung ano ang iniisip mo? Mukhang naguguluhan si Fiora. Dad, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinabi ng Panginoong Vedestas, huwag kang tulala sa harap ko. Hanggang kailan mo balak pagtakpan ang nasa pagitan ninyo ni Damian? Biglang namula ang mukha ni Fiora. Dad, you know about that? Siyempre, kinalaw ni Lord Vedestas ang kanyang mouse at pinanatili ang kanyang kalmado habang isinara niya ang video. Hindi rin siya nagmamadaling tanggalin ang flash drive. Matagal ko nang alam ang tungkol sa relasyon niyo ni Damian pero hindi ko na lang iyon masabi bagamat magulang mo ako. Hinintay ko munang magsalita ka. Sino ang nakakaalam na patuloy kang magtatago ito at tumangging magsabi ng anuman, mahinahon niyang sabi. Nagpout si Fiora. Dad, nag-alala kami na hindi ka sumasang-ayon kaya natatakot kaming sabihin sa iyo. Bakit?
Natatakot ka bang hamakin ko si Damian dahil sa kanyang mababang katayuan at isipin na hindi siya sapat para sa iyo? Lokong anak, galing ako sa kahirapan. Paanong mababa ang tingin sa mga mahihirap at papabura ng mayaman na parang isang manlulupig? Itinaway ni Lord Vedestas ang kanyang kamay. Pilasan mo, tawagan mo si Damian. May sasabihin ako sa kanya. You can buy one more flight ticket. Our family of three will take the flight and travel abroad. Tuwang-tuwa si Fiora, ngunit nahiya siya habang sinabing, Tay, hindi ko pa siya pinakasalan. Paano tayo magiging isang pamilya ng tatlo? Pagkasabi niya noon ay masayang tumakbo siya palabas ng opisina na puno ng excitement. Sa sandaling tumakbo si Fiora palabas, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lord Vedestas. Kumuha siya ng susi at binuksan ang drawer niya. Pagkatapos, kumuha siya ng baril sa mezzanine drawer at palihim itong itinago sa kanyang manggas. Huminga siya ng malalim, itinaas ang ulo at tumitig sa liwanag sa kisame. Fiora, hindi naman sa hindi kita mahal, pero masyado ka nang lumayo sa pagkakataong ito. Kung hindi ko ipapaputok ang putok na ito, hinding-hindi mapapahinga ang kaibigan ko. Marahil si Lord Vedestas ay hindi at hindi maaaring magpaputok ng baril upang barilin ang kanyang anak hanggang sa mamatay. Ngunit tiyak na mapapatay niya si Damian ng walang takot. Kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Hayden kahit anong mangyari. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumagal ng ilang dosenang taon. Kung hindi siya naghiganti, paano niya makakaharap si Hayden sa kabilang buhay? Ang trahedyang ito ay hindi maiiwasan. Kabanata 2165. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Damian sa opisina ni Lord Vedestas matapos siyang kaladkarin ni Fiore doon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kinilala siya ni Lord Vedestas bilang kanyang manugang. Laging sinasabi ng mga tao na ang kasal ay dapat mangyari sa pagitan ng mga pamilyang may pantay na katayuan. Sino si Fiora at ano ang status ni Damian? Hindi siya sapat para kay Fiora. Hinding-hindi matanggap ng isang mayamang lalaki ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa isang normal na tao. Kaya naman, hindi inakala ni Damian na balang araw ay mapapangasawa niya si Fiora. Inisip niya lang na sapat na basta't makakasama niya si Fiora sa buong buhay niya. Kung pinili ni Lord Vedestas na pakasalan si Fiora sa ibang lalaki balang araw, hilingin pa rin ni Damian ang kanyang kabutihan at palihim na umalis. Napicture na niya ang sad ending na iyon. Sa hindi inaasahan, si Lord Vedestas ay hindi kasing walang puso ng ibang mayamang magulang. Kaya niyang tanggapin ang sinumang nagustuhan ni Fiora. Mula sa aspetong iyon, ang iba ay hindi talaga kasing husay ni Lord Vedestas. Maya-maya, dumating na si Damian sa opisina. Ilang beses na niyang binisita ang opisinang ito, ngunit hindi pa siya gaanong napagod at kinakabahan gaya ngayon. Panginoong Vedestas. Ibinaba ni Damian ang kanyang ulo na parang isang mahiyaing ginang. Galit na sinabi ni Lord Vedestas, ano ito, look at the way you're presenting yourself. You look so mahiya and weak. How can I be at ease and let you marry my daughter? Sa sandaling iyon, sa wakas ay inangat ni Damian ang kanyang ulo at hinayla ang sarili. Lord Vedestas, hindi kita bibigwin o pababayaan si Miss Vedestas. Tinatawag mo pa rin ba siyang Miss Vedestas? Fiora. Umiti si Lord Vedestas. Pinuksan niya ang drawer niya at kinuha ang isang box. Pinuksan niya iyon para makita ang isang kwintas sa loob. In the end, inabot niya ang box kay Damian. Ang kwintas na ito ay isang heirloom ng pamilya Vedestas. Ang aking ama ay tumulong sa aking ina na isuot ito noong nakaraan at tinulungan ko rin ang aking asawa na isuot ito. Damian, inaabot ko na sa iyo itong kwintas para maisuot mo kay Fiora. Kung gayon, magiging miyembro ka ng aming pamilya. Nawalan ako ng mga anak, kaya kailangan mong pasanin ang mga pasanin ng aming pamilya. Payag ka ba? Madiin na tumango si Damian. Oo ako. Inabot niya ang kwintas para kunin ang kwintas bago niya itinoon ang likod kay Lord Vedestas at personal na isinuot sa leeg ni Fiora. Ang kwintas ay napakarilag at ang babae ay nakakaakit. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Damian at napangiti siya. Ito ang pinakamasayang sandali sa buhay niya. Kung maaaring tumigil ang oras, kusa niyang ihihinto ito sa sandaling iyon. Ibinaba ni Fiora ang kanyang ulo at nahihiya na hindi siya naglakas loob na tumingin kay Damian. Namumula ang mukha niya na parang hinog na mansanas. May panahon din na ang isang mayabang na babaeng tulad niya ay reserbado at pambabae. Napakasaya nilang mag-asawa.
Habang sila ay puno ng kagalakan, walang nakapansin na kinuha ni Lord Vadestas ang baril mula sa kanyang manggas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinutok ang baril sa likod ng ulo ni Damian. Hindi maaaring maging mas masaya si Damian sa puntong ito, at bago siya makasagot, hinailan na ni Lord Vadestas ang gatilyo. Bang! Ang bala ay tumagos sa likod ng kanyang ulo, sa kanyang bungo at sa kanyang ulo. Tumalsik ang dugo niya kung saan-saan. Dilat ang mga mata ni Damian at sa isang iglap ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Mabilis na dumating sa kanya ang kamatayan. Sa kabila noon, nagawa pa rin niyang ikabit ang kwintas para sa babaeng mahal niya sa mga huling sandali niya na tinapos ang sagradong seremonya. Kabanata 2166. Damian. Damian. Umangat ang ulo ni Fiora at tuluyang natulala. Kanina lang siya nag-over to the moon, pero ngayon, wasak ang puso niya na parang tinusok ng libu-libong bakal na kutsilyo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Damian. Tigaw ni Fiora. Bumagsak si Damian sa sahig kasabay ng isang kalabog. Nawalan siya ng buhay bago niya maipikit ang kanyang mga mata at makikita pa rin ng isa ang kaligayahan sa loob ng mga ito. Samahan daw si Fiora sa katawan ni Damian at humagulgol. Nakaramdam siya ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Hindi niya matanggap ang nangyari kanina sa kanya. Matagal siyang umiyak bago siya tumalikod, tinitigan si Lord Vadestas at nagtanong, bakit? Bakit mo ginawa ito? Kung ayaw mong magkasama tayo, sinabi mo na lang sa akin. Kailangan mo bang patayin mo siya? Ayaw ba nilang magsama? Haha, hindi naman. Dahan-dahang umupo si Lord Vadestas at inilagay ang kanyang baril sa mesa. Mamantong hininga siya at sinabing, bakit ko siya pinatay? Kailangan mo pa bang itanong? Hindi ba mas kitawa-tawa ang ginawa mo kay Hayden? Bam! Nagulat si Fiora. Alam na pala ni Lord Vadestas ang lahat ng kanilang binalak. Gayunpaman, kaya pa rin ni Lord Vadestas na kumilos ng mahinahon na parang wala siyang alam. Ang galing niya talagang umarte. Kinagat ni Fiora ang kanyang mga ngipin. Pinatayo ko si Hayden at pinatay. Kung gusto mong pumatay ng tao, dapat pinatay mo na ako. Sa tingin mo hindi ito pumasok sa isip ko. Pinandilatan ni Lord Vadestas si Fiora. Si Hayden ay naging kaibigan ko sa loob ng ilang dosenang taon. Mas malapit pa siya sa akin kaysa sa asawa ko. Nagambag siya sa kalahati ng Art Trading Corporation, ngunit hindi tapat na babae ka, naglagay ka talaga ng bitag at pinatay siya. Akala mo sa hindi sa ayaw kitang patayin. Kung hindi ka lang anak at ang nag-iisang anak ko ang natitira, binaril na kita hanggang sa mamatay. Ang kanyang mga salita ay lubhang walang puso at malupit. Hindi na napigilan ni Fiora ang pagtulo ng kanyang mga luha at patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Matagal na niyang pinlano ang lahat dahil gusto lang niyang lisanin ang problemadong lugar na iyon kasama sina Lord Vadestas at Damian. Pagkatapos ay maaari silang mamuhay ng simple at masaya. Ito ba ay isang katawa-tawang kahilingan? Bakit kailangan pang magtapos ng ganoon para sa kanya? Ikinaway ni Lord Vadestas ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Bumili ka ng tiket at nag-transfer ka na rin ng mga asset mo para matuloy ka na at manirahan sa ibang bansa. Simula ngayon, hindi na tayo pamilya at hindi na tayo dapat makisali sa isa't isa. Simula ngayon, ikaw at ako di na tayo magkamag-anak. Pinatay mo ang body ko at pinatay ko ang fiancé mo. Magkalaban tayo ngayon na may matinding sama ng loob. Kung magkikita pa tayo, mamamatay ang isa sa atin. Mayroon bang anumang bagay na mas malupit? Hindi. Sa ilang minuto, sabay na, nawala ni Fiora ang kanyang ama at kasintahan. Hindi niya ito matiis at nasaroon siya ng mahabang panahon. Pagkatapos noon ay walang sabi-sabi niyang binuhat ang bangkay ni Damian at pasuray-suray na dahan-dahang lumabas ng opisina. Walang nakakaalam ng kinaroroonan ni Fiora mula noon. Ang ilan ay nagsabi na siya ay malungkot na siya ay nagpakamatay. May nagsabi rin na sumakay siya at ng ibang bansa at nakalimutan ng tungkol sa Celandine City. Ano man iyon, iniwan ni Fiora ang lahat at hindi na babalik. Samantala, hindi na rin napigilan ni Lord Vadestas ang kanyang pag-iyak sa kawalan ng pag-asa. Sa huli, nawala din niya ang kanyang natitirang anak. Ngayon, wala na siyang dapat ipag-alala. Mayroon lamang huling bagay na dapat gawin na labanan si Thomas hanggang sa kamatayan. Kabanata 2167. Umuulan at nakatayo si Thomas sa labas ng Food and Medicine Hall na nakataas ang ulo sa langit.
May nangyaring masama sa oras. Walang salita mula kay Fiore pagkatapos ng mahabang panahon at tiyak na hindi ito normal. Bahagyang kumunat ang loo ni Thomas at naghanda para sa pinakamasama. Right then, tinawagan ulit siya ni Blake. Sa pagkakataong ito, isang pangungusap lamang ang binigkas ni Blake, si Lord Vadestas ay dumating na sa bahay ng Visteria. Ang kanyang mga salita ay sapat na upang maipinta ang kalubhaan ng sitwasyon. Tanong ng Pisces, Commander, hindi ba dapat nasa international flight si Lord Vadestas kasama si Fiore? Bakit siya nasa House of Visteria? Ano ang nangyayari? Bakit wala pang balita mula kay Fiore? Umiling si Thomas. Mamantong hininga siya at sinabing, nabigo tayo. Nabigo. Nanlaki ang mata ni Pisces. What do you mean fail? Nabigo ba ang plano natin? Imposible iyon. Bawat hakbang na pinlano natin ay perpekto. Paano tayo mabibigo? May nangyari bang mali? Thomas said, there's never a perfect and flawless plan. No matter how perfect your plan seems, something unexpected can still happen and ruin it. Kahit gaano katalino ang isang tao, magkakamali pa rin siya. Baka may na-miss tayo, and that nagkamali ang bahagi. Sa totoo lang, may naramdaman si Thomas. Malamang na nagkamali sila nang makitungo sila kay Elliot. Hindi madaling pakitunguhan ang tusong lalaking iyon. Si Lord Vadestas ay nasa bahay ng Visteria, kaya nabigo ang plano ni Fiora. At saka, anong klaseng lugar ang House of Visteria? Ito ay isang lugar upang makipag-ugnayan kay Locke. Malinaw na pumunta doon si Lord Vadestas para magtrabaho kasama si Locke. Hindi kayang talunin ng lalaking iyon si Thomas, kaya gusto niyang magmakaawa kay Locke na tulungan siya. Magiging magulo ang hinaharap. Sa sandaling iyon, may humantong sasakyan sa harap ng Food and Medicine Hall. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Ito ay si Eric, ang punong distrito ng lungsod ng Celandine. Mr. Wood, bahagyang nagulat si Thomas na talagang lalapit sa kanya si Eric. Pumasok na tayo sa loob at mag-usap. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Eric. Pumasok silang dalawa sa isang silid at isinara ang pinto habang ang Pisces ay kumuha ng tig-isang tasa ng tsaa. Umigop ng tsaa si Eric para basahin ang lalamunan bago niya sinabing may nangyaring masama. Thomas, may nangyaring mali sa plano mo. Nawala ang lahat. Totoo, ito ay masamang balita. Tanong ni Thomas, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Eric, may maganda at masamang balita. Hayaan mo muna akong sabihin sa iyo ang magandang balita. Napatay si Elliot at tinulak na ng plano mo si Lord Vadestas sa isang sulok. Muntik mo na siyang paalisan sa Celandine City. Ang masamang balita ay natuklasan ni Lord Vadestas ang katotohanan sa huling minuto at pinatay si Damian. Nawawala ngayon si Fiora. Hindi papatayin ni Lord Vadestas ang sarili niyang anak kaya dapat iniwan ni Fiora ang Celandine City. Ngayon, pumunta na si Lord Vadestas sa House of Visteria at isa lang ang layunin niya. Hihingi siya ng tulong kay Locke para mabawi ang nawala sa kanya. Thomas, kailangan nating maging handa sa pag-iisip para sa paparating na bagyo. Ang Locke ay isang napakalakas na puwersa at ito ay isang nakakatakot na presensya na kahit si Lord Vadestas ay hindi maaaring labanan. Ito ay isang organisasyon na umiral sa loob ng libu-libong taon. Paano sila mananalo laban sa isang halimaw na ganyan? Napakahirap noon. Umigop ng tsaa si Thomas at kumalma. Samantala, sa House of Visteria. Kabanata 2168. Nakilala ni Lord Vadestas si Declan, ngunit hindi sila magkasundo. Nang magkita sila, hindi man lang sila nagbatian. Naturally, hindi rin ito kailangan. Gusto kong makilala si Locke, dumiretso sa punto si Lord Vadestas. Tinulyapan siya ni Declan bago sinabing, you can't just meet Locke as you please. You can tell me anything, and I'll pass your message to Locke. In fact, kinausap ko lang si Locke at sinabi sa kanya ang sitwasyon sa Celandine City, kaya wala kang dapat sabihin sa kanya. Iyon ay isang makatwirang punto. Ang House of Visteria ang mensahero, at sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi nakilala ni Lord Vadestas si Locke. Kailangan niyang ipasa ang kanyang mensahe sa gitnang tao. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Gusto kong makilala si Locke. Hindi ko naman kailangang ulitin, di ba? Mabangis na sabi ni Lord Vadestas. Galit na galit siya. Umunat ang noo ni Declan. Sure, but you know the rules. Kung gusto mong makilala si Locke, you'll have to. Pagkatapos ay naglagay siya ng punyal sa mesa.
Walang ibang nakakakita kay Locke maliban sa gitnang tao. Kung may dahilan kung bakit kinailangang makilala ng ibang tao si Locke, magagawa ito, ngunit kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na presyo. Ang halaga ay upang saksakin ang kanilang mga sarili gamit ang punyal. Maaari nilang saksakin ang anumang bahagi ng katawan. Si Lord Vadestos ay isang taong nakaligtas sa panganib, kaya hindi siya natakot sa presyo. Tinulyapan niya ang punyal sa mesa at walang pag-aalinlangan na pinulot iyon. Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang hita. Arch. Tinusok ng punyal ang kanyang hita at damaloy ang dugo sa hawakan. Mukhang napakasakit. This time, kahit si Declan ay hindi na nakaimik. Pagkatapos ng lahat, si Lord Vadestos ay talagang sumunod sa panuntunan. Tumama ka sa akin. Tumalikod na si Declan at naglakad palayo. Agad na inilabas ni Lord Vadestos ang punyal bago niya pinunit ang isang piraso ng tela at inalagaan ang kanyang sugat. Puno ng pawis ang ulo niya habang sinusundan si Declan. Bawat hakbang niya ay napakasakit kaya napangiwi siya sa sakit. Dapat sinaksak niya ang braso niya. Sa ganoong paraan, hindi niya mararamdaman ang sakit sa bawat hakbang niya. Nagkamali siya. Sa wakas, nilabanan niya ang sakit at sinundan si Declan sa templo. Pagkatapos, binuksan ni Declan ang screen at tinawag si Locke sa harap ni Lord Vadestos. Maya-maya, may lumabas na malaking dragon sa screen. Ito ay Locke. Pre-wash. Nakatitig sa kanila ang malaking ulo ng dragon. Lord Vadestos, nandito ka na. Ang Locke ay tila walang pakialam. Hindi man lang siya nagulat na para bang hinulaan niya na mangyayari ito. Si Lord Vadestos ay pinagpapawisan at ang kanyang kutis ay mapatla. Locke, I need your help with something, aniya sa mahinang boses. Sabi ni Locke, hinihiling mo ba sa akin na tulungan kang mabawi ang kontrol sa Celandine City at alisin si Thomas para sa iyo? Natigilan si Lord Vadestos. Alam mo na ba ang tungkol dito? Ang dragon sa screen ay nanunuya at sinabi, lahat ng bagay sa Celandine City ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi mo matatalo si Thomas, ngunit hindi ka handang tanggapin iyon, kaya naparito ka upang humingi ng tulong sa akin. Upang sabihin sa iyo ang sa totoo lang, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, si Lord Vadestos, dumating ka ng mas huli kaysa sa inaasahan ko. Siya ay hindi ka pani-walang huli. Sa teorya, si Lord Vadestos ay dapat humingi ng tulong kay Locke ng mas maaga. Gayunpaman, nawala na siya ng pag-asa sa pagkamatay ni Hayden at muntik na niyang lisanin ang lungsod ng Celandine kasama si Fiora, kaya ang huli niyang pagdating. Gayunpaman, dumating pa rin siya sa wakas at iyon ay sapat na. Ito ay mas mahusay na huli kaysa hindi kailanman. Sinabi ni Locke, posible para sa akin na tulungan ka. Sa aking mga kakayahan, maaari kong mabawi ang kontrol sa lungsod ng Celandine anumang oras. Ngunit dapat mong malaman ang isang bagay. Kapag nainom mo ang ancestral water, ikaw ay mabibigkas sa tipan nito at hindi na ako makikialam sa anumang bagay sa Celandine City mula noon. Kabanata 2169. Kung gusto mong makialam ako ngayon, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Tumingin si Lord Vadestos sa screen. Ano ang presyo? Kahit na mabawi mo ang Celandine City, magiging puppet ka na lang. Ikaw na lang ang bahala sa pag-aalaga sa Celandine City. Lahat ng yaman ng lungsod ay mapapasalak. Nakikita mo ito, ngunit hindi mo mahahawakan ito. Siyempre bibigyan kita ng kaunti. Hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Ito ay isang malaking presyo. Nakontrol na ng Locke si Lord Vadestos noong nakaraan, ngunit sa kanya pa rin ang Art Trading Corporation. Magagamit niya ang teritoryong itinatag niya at lahat ng kanyang mga ari-arian. In the future, magiging housekeeper na lang siya na tumulong sa pag-aalaga sa lungsod. Ang lahat ng kayamanan sa Celandine City ay walang kinalaman sa kanya. Siya ang magiging boss sa ibabaw ngunit isang pupe sa katotohanan. Makakakita siya ng maraming pera araw-araw ngunit hindi niya mahawakan ng mga ito. Hindi maganda sa pakiramdam iyon. Gayunpaman, si Lord Vadestos ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tumango ng buong tatag. Tinatanggap ko ang presyo. Sa gilid, gulat na gulat si Declan habang nakatitig kay Lord Vadestos. Hindi niya inaasahan na papayag siya sa ganoong katawa-tawang kondisyon. Hindi ba ipinaglalaban ni Lord Vadestos ang pera at kapangyarihan sa buong buhay niya? Kung pinagdaanan niya ito, ang pera ay pag-aari ni Locke at wala rin siyang kapangyarihan. Ano ang gusto niya? Gusto lang ba niya ng buhay na walang pag-aalala?
Kung gayon, hindi na niya kailangang mabawi ang kontrol sa Celandine City. Ang kanyang kasalukuyang kayamanan ay titiyakin din na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bakit? Nagulat din si Locke. May plano talaga sila. Kung hindi tinanggap ni Lord Vadestas ang kanilang unang kondisyon, si Locke ay gumawa ng konsesyon at ipapamahagi ang kayamanan kay Lord Vadestas sa isang 7:3 ratio. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakipagtawaran si Lord Vadestas, mukhang napakamapagbigay. Sinabi ni Lord Vadestas, nawalan ako ng lahat ng aking mga anak at pati na rin ang aking nag-iisang kaibigan. Ang pera at kapangyarihan ay talagang walang kabuluhan sa akin ngayon. Buhay lang ako dahil may hinanakit pa rin ako. Si Thomas, inagaw niya sa akin ang lahat. Kinuha niya ang mga anak ko at naimpluwensyahan niya ang anak ko na gumawa ng mga maling desisyon. Nakipagtulungan pa sila para patayin ang matalik kong kaibigan. Kailangan kong maghiganti. Hanggat kaya kong patayin si Thomas, I'm willing to pay any price. Mawawala lang ang galit ko pagkatapos kong patayin si Thomas. Parang walang iba pang hahabulin si Lord Vadestas maliban sa pagpatay kay Thomas. Noon lamang siya makakapagpahinga sa kapayapaan. No wonder pumayag siyang pumayag sa hiling ni Locke. Lumalabas na hindi binalak ni Lord Vadestas na manatiling buhay. Baka magpakamatay din siya pagkatapos niyang i-terminate si Thomas. Ang matandang ito ay lubos na nadurage sa puso. Tinitigan ni Lord Vadestas ang screen at sinabing, kailan ka gagawa ng aksyon? Tumawa si Locke. Meron na ako. Wait and see, Lord Vadestas. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng 1,000-year-old power. Pagkatapos niyang magsalita, naka-off ang big screen. Hindi na kayang suportahan ni Lord Vadestas ang kanyang sarili sa puntong ito. Agad siyang bumagsak sa sahig at tumulo ang pawis. Tinitigan siya ni Declan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at sinabing, bakit mo ginawa iyon? I have to exact revenge like a man. Declan Mars, isa ka lang basura na handang sumunod sa lahat. You'll never understand my grudge, malamig na sabi ni Lord Vadestas. Pagkatapos niyang magsalita, pinilit niyang tumayo at umalis sa templo. Kabanata 2170. Unti-unting huminto ang ulan. Tinapos din nina Thomas at Eric ang kanilang tsaa at talakayan. Personal na inakay ni Thomas si Eric palabas at pinanood ang pagmamaneho niya. Nang malapit nang umalis si Thomas, narinig niya ang ilang mga sumpa mula sa malayo. Nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw, napansin niya na ang isang matandang magsasaka ay nakayuko at walang tigil na humihingi ng tawad sa isang lalaking nakasot. Nakakaawa ang itsura niya. Tinitigan siyang mabuti ni Thomas at nakilala ang matandang magsasaka. Ang magsasaka ang palaging nagde-deliver ng mga gulay sa kanyang restaurant. Kahit na ang Food and Medicine Hall ay karaniwang bumibili ng mga sangkap para sa kanilang mga ulam mula sa labas, karamihan sa mga gulay ay binili mula sa mga magsasaka na ito. Nagbigay ito ng kaunting tulong sa mga magsasaka at napabuti ang kanilang buhay, kaya ito ay isang mabuting gawa mula kay Thomas. Pisces, anong nangyayari dyan? Tanong ni Thomas. Tumakbo si Pisces at tumingin sa paligid bago siya bumalik at sinabing, si Mr. Hackett na nagde-deliver ng mga gulay sa ating restaurant ay kinamot ang kotse ng lalaki. Humihingi ng kabayaran ang lalaki. Kabayaran. Napatingin si Thomas sa sasakyan. Isa itong Aston Martin na nagkakahalaga ng humigit kumulang $6 million. Kung kalmo niya ang kotse ng lalaking iyon, kailangan niyang magbayad ng humigit kumulang $300,000, di ba? Kahit na ibenta ni Mr. Hackett ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, kakayanin ba niya ito? Pero na tingnan natin. Tumawid si Thomas sa kalsada at tinungo ang daan. Pagdating niya, nakita niyang nagsindi ng sigarilyo ang lalaking nakasot. Naninigarilyo siya habang sinasabi, hindi ka nalang magpapatuloy sa paghingi ng tawad. Ang mahal ng kotse ko, kaya kailangan mong bigyan ako ng kabayaran. Tiningnan ng magsasaka ang kotse at alam niyang hindi ito mura. Magkano ang kailangan kong bayaran sa iyo? Tanong niya. 5 daliri ang ipinakita ng lalaking nakasot. $500,000. $500,000. I have to pay you that much just for a scratch. Halos himatayan ang magsasaka. Kumita lamang siya ng humigit kumulang $80,000 kada taon mula sa pagtitinde ng mga gulay. Ang taunang kita ng kanyang pamilya ay humigit kumulang $100,000. Ang lalaking ito ay humihingi ng $500,000. Hindi ba siya papatayin nito?
Hindi niya ito kayang bayaran. Nanghina ang tuhod ng magsasaka at agad na lumuhad sa harap ng lalaking nakasuot ng suit. Kaya lang niyang humingi ng tawad. Sir, I really can't afford that amount of money. Please show me some mercy. Please forgive me. Umalaklak ang lalaking nakasuot. Hoy, nakalmo mo yung kotse ko. May balak ka bang umalis ng ganun-ganun lang? Tumulo ang luha ng magsasaka. Umiiyak siya habang sinasabi, kahit na ibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko, mabayaran lang kita. $30,000. $30,000. Haha. Sa tingin mo ba pulubi ako? Hinugot ng lalaking nakasot ang kanyang sigarilyo bago niya sukatin ang magsasaka at sinabing, sige, alam kong hindi ako masusuklian ng isang mahirap na tulad mo. Hindi ko gusto ang pera mo. Tuwang-tuwa ang magsasaka at paulit-ulit niyang sinasabi, salamat. Salamat. Nakahinga rin ng maluwag ang mga kasalukuyang nanunood. Ang lahat ay nagpakita ng malaking thumbs up sa lalaki upang purihin siya para sa kanyang pagkabukas palad. Gayunpaman, tulad ng inaakala ng lahat na ito ay matatapos na, ang lalaking nakasot ay biglang idinagdag, maaari kong tanggihan ng pera, ngunit kailangan mong bayaran ako ng iba. Ha, iba pa. Tinuri ng magsasaka ang kanyang sarili. Ang pinakamahal na bagay na pag-aari niya ay ang teleponong binili niya noong nakaraang buwan na humigit kumulang $1,000. Nagdadalawang isip siyang iabot ang phone niya. Babayaran kita gamit ang phone ko. Bago lang. Tiningnan ito ng lalaking nakasot at nagsimulang tumawa. Ano ito? What kind of copycat phone is this? Does it even cost $1,000? If I use this phone, hindi ba ako tatawanan ng iba? This phone is my most valuable possession. I don't know what else I can give you aside from this, agrabyado na sabi ng magsasaka. Nakalanghap ng usok ang lalaking nakasot bago niya ito ibuga. Tinuro niya ang mga mata ng magsasaka at sinabing, I want your eyes. Natigilan ang magsasaka. Gusto mo ang mata ko? Oo, malamig na sabi ng lalaking nakasot, gusto kong dukutin ang iyong mga mata ngayon dahil hindi mo ito binuksan noong naglalakad ka. Hindi mahalaga kung mayroon ka, tama. Natigilan ang magsasaka. Tinatakot niya ang magsasaka at kumikilos ng hindi makatwiran.